Sa Cebu, may mag-asawang Bernardo na nakaratay sa kama ng maraming taon. Dahil sa malubhang sakit sa kasukasuan, mayroon silang 5 anak na lalaki. Ngunit wala ni isa ang bumalik para alagaan ang mga magulang nila. Tanging ang bunsong anak na babae na si Maria ang nag-alaga. Pinapakain ng lugaw at minamasahe ang mga kasukasuan ng kanyang mga magulang araw at gabi. Isinakripisyo ni Maria ang kanyang kabataan. Hindi siya nag-asawa. Ang tanging hangarin ay mabuhay pa ng tahimik ang kanyang mga magulang. Tuwing umaga maagang gumigising si Maria para magtrabaho sa carbon market at sa gabi ay umuuwi para alagaan ang may sakit niyang mga magulang. Ngunit isang araw, narinig niya ang balita na babayaran ng gobyerno ang lupang tinitirhan nila. Kinabukasan, dali-daling umuwi ang 5 kapatid na lalaki at nagtalo-talo tungkol sa mana. Dahilan para magalit si Mang Bernardo. Galit niyang sigaw. Noong kailangan namin kayo wala ni isa pero ngayong may pera, nag-uunahan kayong bumalik. Pagkalipas ng 2 buwan, bumalik ang mga anak na lalaki. Ngunit wala naroon ang kanilang mga magulang at si Maria. Wala nang laman ang bahay, pati mga gamit at sasakyan ay nabenta na. Usap-usapan ng mga kapitbahay, ibinenta raw ni Maria ang lahat para dalhin ang mga magulang niya maglibot. Ayon sa isang matandang kapitbahay, may banyagang babae raw na dumaan sa Cebu, 1 buwan, na ang nakalipas at dumalaw kay Maria dahil naawa sa kanilang kalagayan. Binigyan daw niyon si Maria ng 3 bote ng yutaka at sinabi, ito ay isang gel mula sa Japan na naglalaman ng lakas ng boswellia serrata, turmeric at luya. Nakakatulong ito sa pagbawas ng pamamaga at pagpapanumbalik ng cartilage para muling makalakad ang matatanda. Sinubukan ni Maria at makalipas lamang ang kalahating buwan nakakapag-ehersisyo na sinamang at Aling Bernardo. Magkahawak kamay na naglalakad sa bakuran. Pagkaraan ng 1 buwan, nagulat ang buong kapitbahayan. Nakikita na silang nagsisimba tuwing umaga. Masiglang nagkukwentuhan na parang kabataan. Malusog, maliksi at mas masigla kaysa dati. Lahat ito ay dahil sa yutaka. Maniwala ka man o hindi, 1 beses lang ipahid sa 1 araw. Kaya nitong gawing malakas muli ang taong dati hirap tumayo, pagpahid lang bago matulog. Paggising mo, hindi na namamaga ang kasukasuan. Magaan ang lakad at mahimbing ang tulog. Kung sumasakit ang likod, tuhod o namamanhid ang kamay at paa, subukan ang yutaka beses araw-araw. Maraming matatanda sa Davao, Manila at Quezon ang nagsabing muli silang nakakapagsimba, namamalengke at nagga-garden pagkatapos gumamit nito. Huwag nang sayangin ang pera sa mga painkiller at mamahaling therapy. Bumili lang ng yutaka at ikaw at ang iyong mga magulang ay makakalaya sa sakit ng kasukasuan araw-araw. Ipagpahid lang bago matulog, paggising parang edad 20 muli, malakas at masigla. Ang yutaka ay sinuri at opisyal na ipinapamahagi ng PGH at Department of Health, DOH ng Pilipinas. Hindi ito mainit or nakakairita. Mabilis itong tumago sa balat gamit ang Bio-Extra technology. 5 beses mas epektibong pumapasok sa flamed area, may natural ingredients tulad ng boswellia serrata, lakadong turmeric at luya extra and ligtas sa matatanda at hindi nakakasira ng atay. Kung gusto mong gumaling agad, ipahid araw-araw. Habang tuloy-tuloy, mas bumibilis ang paggaling ng kasukasuan. Isa itong bihirang lunas na tumutulong kahit sa edad pit hanggang sinapatiling malakas at masigla. Pero pakinggan mo ito, sobrang limitado na ang stock ng yutaka. Noong nakaraang batch, naubos lahat sa loob lamang ni ng 1 oras. Pinagsisihan ko na hindi ako bumili ng mas marami. Pagbalik ko, doble na ang presyo. May dals na slot lang ngayong araw para sa porentong discount. Napakalimitado. I-click ang link sa ibaba at mag-order ngayon. Subukan mo ng 2 araw. Kung walang epekto, ibabalik ko ang buong bayad mo. Wala kang mawawala, subukan mo lang ang yutaka beses. Ako na ang sasagot sa delivery fee. Tanggapin mo lang ang produkto at ang kalusugan ang kapalit.